Men. So, mo ni ato ang tun-an, then siguro mga pinakataas maximum lang na ako mga 30 minutes ani. Para dila kayo po mataas. Men. So ang title ani gitawag ko ato nang basahon. Men. So gikan ni siya sa Collected Works of Witness Lee 1932 to 1949 volume 2. Ang title sa book kay Words of Grace, chapter 1. So atong basahon unsay meaning sa you, ikaw. Amen. All together. You is a matter that deserves much attention. You ever thought about the word you can ignore any other matter, but you should never overlook this one. Please pay attention to this matter for your own sake. This matter includes the following 14 questions. So kini iyo, dili gamay nga butang. Kanang ulo nga ikaw. Amen. So dunay 14 diri ka mga pangutana. So atong basahon ni kining naka bold letter. Amen. Basahon na to kining 14 ka buo. Amen. Tanan pangutana ni siya. 1 2 3 go. Amen. Who are you? Where are you from? Kana lang bold letter. Amen. Who are you? Where are you from? Where are you? How is your person? What are you doing now? Do you have peace? Do you have freedom? Do you have hope? Do you feel that human life is vain? Where are you going? Do you think you can escape God's judgment? Do Do you know your eternal destiny? Would you like to escape the coming wrath? Do you want to be saved? Amen? So, who are you? Kinsa man ka? Amen? So, kanang bitang bagong pagsugod sa klase, pangutanon mo kag kinsa man ka, introduce yourself. So, karon in the Bible, kinsa man ta? Amen? So, atong basahon. You are just, sige, all together. You are just creature, piece of clay. A person is probably no more than 6 feet tall and occupies no more than 1 square foot of the ground. According to the chemist, you are equivalent to the bars fat, 220 matches worth of phosphorus, enough calcium carbonate and sterilized chicken cage, enough sulfur to kill the fish of the dog, enough iron to make a nail, a handful of salt, Sugar and a little bit of nitrogen. According to the general value of these things, you are worth less than $1. You are not worth that much. Amen. So, pila yung kantidad sa tao? Pila man equivalent sa $1 karon? 58 pesos? So, ingunana lang ang kantidad nato. Kung wala nato, dili nato i-appeal ang kinabuhi sa tao, mo nang unta makaanggot ako aning kupta ni siya, makarealize ta nga we are nothing. We are worthless. Amen. So dili ta magpakagarbo sa mga butang nga naa nato. Kana muagi lang nga kanato o kita muagi lang diining yuta. So kinsa man ta? Kita ko no, ang gitaso na to mga 6 feet lang, kay di makita mga tagas. Dayon 1 square foot kung ilubong na tayo sa yuta. Kung magtindog ka pila lang, square foot lang siya. Gamay ra kayo ang atuang pagkabutang. Dayon ang tampok sa atong lawas, equivalent siya sa unong kabaritang sabon. Amen. Dayon, dunalay ang phosphorus nga naa nato 20 matches. 220. So kapalito na kung ato ang kwintahon. Then ang calcium enough na i-sterilize ang kulungan sa manok. O ang sulfur nga naa nato igo lang na patyo ng mga kuto diha sa iro. Dayon ang atuang iron ang gidako niya usa lang kalansang oray mahimo. Dayon ang atuang salt sa lawas usa lang hagkom sa kamot. Ang sugar nato usa ka cup.
Dahil doon natay gamay nga nitrogen. So muna nga general value sa tao, gamay ra gyud kayo $1. So para mahimutang dili ta mahimong worthless, kinahanglan sa usa ka tawo dawaton niya ang Dios nun nga kinabuhi. Mura na maghimo nato nga mahimong taas ang atong value ni ining yuta. Amen. Number 2 nga pangutana, where are you from? This ang kagikan. Sige, dunganan to basa. When asked, where are you from? A natural answer would be that you were born of your father. But where did your father came from? Who was first ancestors from? The Bible says that you were created by God. God is your source. There is God, so you exist. Your existence proves that there is God. If you seek God, you might probe Him and find Him. So di sa man tagikan. Ingon tangagikan ta sa atong ginikanan. So according sa science, gitawag siya gikan ta sa 8. Pero dili gyud na siya biblical or according sa scripture. So kitang tanan nagikan ta sa atoang Dios. Kay atoang Dios moy atoang tinubdan. Moy atoang source. Kay atoang Dios nag-exist man siya, therefore naa ta og maka-prove nga pinaagi sa tao ma-prove nga dunay Dios. Okay? So, dunay Dios nga natago sa iyang kaugalingon. And so asa tagikan? Gikan ta sa Dios. Okay? So, where are you? Asa man ta ni karon? Asa man ta karong panahon na? Tunganan nato basa. Was cast away, having no one to rely on, like a sheep not having a shepherd. You're lost, you're heavy laden, have no rest all day long. You are in toil under heavy burdens. You see me, even though you may not feel it, you are in sin. Your addictions, immoralities, and the many unrighteous things you have done are under your control. But under the control of evil must you deceive your heart. You are in evil's hand. Amen. So asa man ta karon? We are in this world. Unsay gihimo nato? Ang nahitabo sa tawo, distress siya ug wandering. So muna nahitabo sa mga tao karon, they are cast away. Bisan nga makaambog gidunta ang tao nga kita gikan sa Dios ug para ta sa Dios, pero ang tao sama siya sa usa ka karnero nga walay magbalantay. Ganun ang tao sama man sa karnero nga walay magbalantay. Where God, you are lost. Amen? So kung usa ka butang imuha na, dayon mawala na sa imuhang kamot, katong nga butang nawala. So inyong una-una wa pa ka nawala karon. Surely man are lost. Ngano man, you are heavy laden and have no rest all day long. Nakapahulay ba mo? You have many burden nga gipasan sa eskwelahan, sa pamilya, bisan sa relationship, dagang mga butang nga inyong gipasan. Ngunang ang inyong mabati, dili mo makakaplag o tinuod nga pahulay. Do you have rest? Natay kita og restroom, pero di na siya tinuod nga pahulay. Matulog ka, ini kagabi pero ini mata sa buntag. Ngano man nga kulang man, wala man ka nakapahulay, even though imong lawas na relax siya. Pero ang atuang dunay gipangita nga inner rest. Ano man kay ang tao are lost. Asan siya nawala? Nawala siya ni ining kalibutana. Distress and wandering. Nagita siya something nga makatagbaw niya. So mo ang kahimtang sa tao. Unang ang tao sa iwato niya. Bisan makakumit siya sin, commit evil, wala siya pagbati niya na. Unconscious. Wala siya pagbati na nakahimo de siya o dautan. Ngano man, ang atong pagpakasala, addiction, immoralities, tanan nga mga butang nga nahimo nato many unrighteous things nga gibuhat nato dili according sa ato ang control. Dunay something nga ga control ga maniubra nga hinato then kanunay gi-deceive
gilimbungan ang kasing-kasing sa tao. Kinsa man ni, mao ni ang devil. Mao ni ang kaaway sa ato ang Dios. Okay. So mao ni makaamguta nga tinuod ang tao na aniningutaang outwardly malipayon pero sa sulod dunay something nga gipanita. Tinuod na kay balay, na kay sakyanan, but in reality you are lost. Wa ka kakita, wa ka kabalo kung kinsay tinuod nga tag-iya nimo ug asa gayud ang tinuod nimo nga padulungan. Men ikaw pat ka pangutana, how is your person? Men dunganan na tong basa. Are you good or bad? Ask yourself what kind of person you truly are. Examine your conscience. The Bible says the heart is deceitful above all things, and it is uncurable. Can you say that you are pure? Is it there that you are 100% good? Are you a good man who always keep his word? Amen. So many people claims that they are a good person. Kay wala sila kontra, maayo sila nga tawo, ug maayo sila magighalubilo sa uban. But sumala dinhi ang tao ginunta makaamgo nga even though doon na siya ay pagbati nga he is good, but the Bible says the heart is deceitful above all things and it is incurable. So malalangon ang atong mga kasing-kasing. Ang kasing-kasing sa tao malalangon. Ingon siguro ka nga pure man ko, clean man ko, pero 100% you are not that. Tawhanon na to, human life. Moingon ta nga we are pure, we are clean, but you are a good man who always keep his word. Mulugwa lang na sa ato ang bakbak. Outwardly, siguro mao na. Pero inwardly, dunay something nga dili maayo. Dili maayo atubangan sa ato ang Dios. So unsa ka tong person? Our person is under God's curse. Under na siya sa tunglo sa ato ang Dios. Men, munang ang tao, bisag moingon siya nga maayo siya, pero sulod nun niya nga pagkamao, siya usa ka makasasala. Next. What are you doing now? Unsa may gibuhat nimo karon? Men? Sige, dunganan tong basa. Are you planning evil in your heart? Are you thinking filthy thoughts? Are you lying, cursing, and gossiping with your mouth? Are you looking at improper things with your eyes? Are you listening to improper things with your ears? Are you doing evil deeds with your hands? Are you walking on the path with your feet? Men, if you are a good person, men, wala ba kang makaplano o dautan sa imong kasing-kasing? Something practical. Naa siguro ay classmate ninyo nga nagkukuha sa exam. Men, dayon gusto ka nga palabuan or labuan siya. Gusto kang mahimong number 1 sa inyong room. Men, pero unsa na, you have planning in your heart. Unsay plano nimo unta siya mawala ka na or mamupya ko or mangita ko paagi nga mahimong number 1. Are you thinking filthy thoughts kanang mga hugaw nga una-una? Something daghan nga giuna-una sa tao nga mga mamahugaw, mga laway nga huna-huna. You are a good person? So wala ka mo wala ka mamakak? Namakak mo o wala? Di sila mo tubago. Okay? So, the Ghost Project is not existed only in the government. Bisan sa mga student, daghan usab nga mga Ghost Project. Naami project pa. Gahi ko ani nga kandidat. Pero totally, wala siya project ang usa ka estudyante. He is lying. She is lying. Amen. O ingon po siguro nami activity. Nami activity. Something nga, wag ko ani mga dapita. Pero, suddenly, nga katunay usa ka lie. Pagpamakak. Kaya gigamit lang ang kwarta para ilaag-laag. Maglantaw bitaw ko pag wani
ko diri sa Digos. Oh Lord, Jollibee, daghang kay estudyante. Adto kag mall, daghang kay estudyante. Adto kag plaza, daghang estudyante. Dapat ani mga estudyante yung gano'n naaman sa eskwelahan. Ganun naaman ni dinhi. Totally ang parents sa mga student. Kauna-una, nga ilang estudyante tuwa sa eskwelahan. Pero pag mga tarungan na sa atong parents, ang kanang estudyante, they are lying to them. Cursing. Ilahang pangipanghimaraot ang sa katao. Pag masuko ka, inong ka, siguro, doon na rin manggawas sa imong baba nga mga pagpamalikas. So karon ang mga tao sa kalibutan mamalikas gikan sa bata ngadto sa edaran. Unya mga pagpamalikas kay may kuan na siya, may level. Dunay gagmay ug dunay dagko. Kakuan ba ang mga gagmay pamalikas ug dunay dagko. So ang uban na lagi kana istorya, di ka mahimo og dili. Kung dili mag-una ang pamalikas mas katapusan. Kung dili sa katapusan naa sa tunga. So magpakita na to nga mga tao karon wa sila kabalo. Ingon ani ang ginahimo. So ingon ana ang nahimo sa tao. And gossiping with your mouth. Men ang mulugwa sa ato ang baba ginunta, it is kana ra ginuntang mga true nga mga butang. Pero gossip diri, gossip dito basta ikaganahan sa imong classmate. Mangita kag imuhang barkada or suod, gossip niyo to. Di mo ganahan sa inyong instructor, gossip niyo to. Di mo ganahan sa inyong exam, kaya ang exam dili siya mo fit in sa imuhang gi-studyhan, gossip niyo to. Mao rin na mukhaan karon mulugwa sa mga baba sa mga tao. Amen. So nganuman, mao na ginahimo sa kadaghanan. Are you looking at improper things with your eyes? Usually karong panahon na basta social media, kay mag-grade na gali ng kuan. Mag-grade na gali ng kuan diya sa social media. Unsa na siya nga mga website. Kana mga naughty yun na siya or kanang mga bastos yun na siya nga mga website. Musulod ka diya sa Facebook, sa YouTube, usahay na yung mga mo pop up nga mga maog kayo nga mga talan-awon. Bisag wala sa imong intention nga mulantaw pero kay ini-browse niyo mo na mga agiman. Oh Lord. Then, so, wa pa kay ingon ana nga experience na looking at improper things with your eyes. But, usually sa mga brothers, mga lalaki, pag makakita, gali yung mayuhon. Maingon din kasagaran ni mga lalaki, sinaw yung telescopic ba So, kung saan na, improper, sa panglantaw lang sa mata. Doon na something nga makasasala nga nauna-unaan ang sa katao. Ang mga sister po kasagaran kaya hindi mo tayo anak pero ang inyong agyon kung agumugmol ka ng mga gwapo bang mga mga gamit ay nalang ko'y kwarta nalang ko na kong allowance then ako dili palit na niyo. So mo na yung mga looking at improper things with your eyes, especially karon na sa social media ginoon daghan magina kanang PURN. So, unta maluwas ang kadaghanan nato ni anak mga igsoon. Rampant na siya. So, according sa statistics, kadaghanan nga mulantaw ng PURN are Christians. Kasagaran. O ginay lugwa. Are you listening to improper things with your ears? Ganun man kung doon ay mag-gospel. Dili mo kay catchy sa imuhang dunggan. Pero naay mga liba, naay mga gossip, ay dali ara ko ano absorb din ba? Ang verse kapilang pa nimo balik-balikon para ma-memorizean. Pero kung naay balita, naay viral, isa pag wa ka kakita ka dumog lang ka gas automatic. Register dayon na mga igsoon. Are you doing evil deeds with your hands? Men, daghang mga butang naghimo ang atoang mga kamot nga dautan. Are you walking on the evil path with your feet? Men, imbis unta Domingo nila pa musimba ka. Gamito lang kung termino nga musimba. Musimba or mutigom.
Pero nga naman yun, mo ikaw na yun ng mga Kristohanon, daghan nga, aling sa kumusimba mo, laag sa ko. Wow, mga itong kahilayan, mga itong mga club, mga itong mga entertainment, mga pleasure, kana mo na gibuhat sa tao. Ngano ang tao, nga gibuhat man na niya, he is lost. She is lost. Wandering in the world. Amen? So, do you have peace? Amen. Kasama na to. God says that there is no peace for the wicked, and that the wicked are like of sin. What is that because you have no peace because you sin and do evil. Repent therefore and turn your ways be right away, so that seasons of refreshing may come from the presence of the Lord. Amen. So Isaiah 48:22. There is no peace for the wicked. Walay kalinaw ni atong mga makasasala. Amen. Sama sila sa kanabitong balud. Kung ay lusay niya, dili siya kapundo ba? Walay kalinaw niya kay palit lang siya sa balud. For it cannot be calm. Dili gyud mahimong magmalinawon. Nganong di man siya mahimong magmalinawon? Kay nakasala man siya og nagbuhat og evil. So if you think that you have no peace, wala pa kay kalinaw, something doon na kay mga kasalanan ug gibuhat nga mga daotan. So say buhaton nato para magmalinawon? Gusto ba ta nga makabatog kalinaw? Eh? So brothers, gusto ba mo makabatog og kalinaw? Sisters, gusto ba mo makabatog kalinaw? Amen. In Acts 3:19 to 20, repent therefore and turn, that your sins may be wiped away, so that seasons of refreshing may come from the presence of the Lord. So ang palagianan lang, mauman nga maghinulsol ta. Gikinahanglan ang tao nga mohinulsol o muliso pabalik ngadto sa tuwang Diyos. So ana rambutan nga makabaton ta og kalinaw. Another question. Do you have freedom? Doon na kabay kagawasan? Doon nga na nagbasa. Lord Jesus said, everyone who commits sin is enslaved of sin. If therefore the Son sets you free, you shall be free indeed. Today you are slaves of sin and are bound by sin. So you have no freedom. Only the Lord Jesus can save you from the yoke of sin, that you may be released and be free. So atong balawon dagan kay freedom. Freedom of speech, freedom of expressing your thoughts, opinions. Pero tinundanay lang ang tao walay kagawasan. Brad, wala tay kagawasan. Sisters, wala tay kagawasan unless nga madawat nato ang atong Ginoo. Ngano man nga wala may kagawasan ang tao. Everyone who commits sin is a slave of sin. Ulipon sa pagpakasala. Yes. Inig-abot bitaw sa sugod sa tuig. Moingon man din ka nga, kung sa kay buhaton sa tao, pag magsugod ng tuig, Binago. dunay Pag New Year Resolution. resolution. Kids, pag-uhod yun. Pag-uhod yun no. Awa abot si Manang eh. Waka abot si Manang. Ano man? We cannot do that. Because we are person being slave in sin. Naulipon sa sala. Walay kagawasan ang tao. Sa panahon, only the Lord Jesus can save you from the yoke of sin that you may be released and be free. Pinaagi lang ni Ginoong Jesus. Lamat sa Ginoo. Bisan nga kita naulipon sa sala pero dunay palagyanan. Pinaagi lamang ni Ginoong Jesus. Do you have hope? Doon na ba kay paglaom? Amen. Kasama na to. What hope will you have when you reach the end of your life? At most, you will get a favor and nothing. Do you have any other hope? The Bible speaks of you as having no hope without God in the world. The reason that you have no hope is that you are without God. If you have God, you will surely be full of hope. Amen. So, sa systematic theology, mo na pagtuon sa mga scholar o kanang naa sa mga
mga seminary doon na sila gitawag og systematic theology. Then doon ay branch ang systematic theology nga gitawag og eschatology. Unsa man ang eschatology? It is the study of the end of the world and the future of man or destiny of man. So karon, unsa may paglaon nato? What hope do you have when you reach the end of your life? Unsa may paglaon nato kung mamatay na ta? Asa man ta? Parihar ta. Hilubong ta nga gisulod sa lungon. Wa na ba kay laing paglaon? The Bible speaks of you having no hope and without God in the world. Mao din nahitabo standing kahimtang sa mga tao nga ang mga tao nininyo wala sila'y paglaom kay walay Dios. Maingon tag magkalisod ilang padayon ta kay naaray paglaom. Pero in reality, the reason that you have no hope is that you are without God. Unless lang kung ang tao madawat niya ato ang Diyos, kay diha lamang makabaton siya tinuod nga paglaom. Even though mamatay man ta, pero doon na tayo tinuod nga paglaom mao ang atong Ginoo. Basahan na to ni kining dunganan na to. Do you feel that human life is vain? Inyo ba din na batian? Doon na ba mo ingon ani nga consideration or pagka na magmuni-muni mo nga na-feel ba din mo nga imong tawanong kinabuhi kay hawang? Laay? Na-feel ba niyo ni sisters? Sa inyo, brothers? Amen. So sige, basahan na to. Everything So, ang tanang butang din ninyo kay kita siya shortly, sama ra siya sa usa ka bulag nga sa makausa nibukad ang iyahang bulag dayon sa kalit lang short period of time nalayos og nangatagak ang mga pital sa usa ka bulag. So ang Bible nagingon in Ecclesiastes 1:2 vanity of vanities, all is vanity. Muna ka ng pagbati nga hawang vain. Nagpasabot na kayang usa ka tao wala siya makadawat og Dios. Ang mga dato doon na ba'y kahawaan sulod nila? Naa brad, bisan pagdagdagan sa kwarta. Ang ilang kahawaan silang kasing-kasing nauntang at madugangan pa ang ilahang salapi para nga siguro una-una lang matagpaw sila na. Ang mga pobre, doon na ba'y kahawaan sa sulod? Naa. Kaya mag-una-una, batay kwarta ni, walang tayong makabaton ng kwarta ni. Pero sa diya makabaton ng kagdagang kwarta mo, nagyapon, cycle na siya. Ganun man, ang kahawaan, ang kanang gibati na to nga vanity, kay sagi ka na nga wala nakabaton og Diyos. If you have God, your life will not be vain. It is full, it will not be dull. Instead, it will be fulfilling. So katulamang nakadawat og Diyos, nagginabuhi sa Diyos, ang dunay tinuod nga katagbawan. Unless nga ang tao, di siya makadawat og Diyos, bisan pag sa iyang status nininyo madato, mapobre, dagang sakyanan o wala, mayong balay o dili mayong balay. Basta ng tawhana, dili makadawat sa Diyos. Kanang tawhana, walay katagbawan. Sa likod, basa paliho. The pleasures of this world
pleasure of this world cannot satisfy man. Kanang mga kalipayan, niining yung dili makatagbaw nimo. Mahimo ba kang number 1? Mag-top ba ka ining bar exam? Or inikuha na nimo sa imong license o unsang imong kurso? Makabaton ba ka og maayong trabaho? Dako ba ka og sweldo? All things in this world, pleasure in this world cannot satisfy. Di na makatagbaw nimo. On the contrary, the more you enjoy the pleasure of this world, kung sa'y may tabo nimo, mahimo inon kang mas pangakuhawon. The more ka nga mag-scroll sa social media kay gusto kang matagbaw, the more di mo mapugnan nga ang imong kaugalingon nga mangita pagkaglain kung sa pay imong buhaton para nga masatisfy ang imong inner nga panginahanglan. Unless nga ang tao dawato niya si Ginoong Hesus, everyone who drinks of this water shall thirst again. So ninyo siya kinsa mo inom aning tubiga pagkauhawon pa. Mo na ang water diri gipasabot, mao ang kalibutan. Ginoo nagkinahanglan man tao education. Nagkinahanglan tao money. Nagkinahanglan tao house, balay. Kinahanglan tag sakyanan. Pero kanang mga butanga dili na siya makatagbaw nato. Gikinahanglan pero dili makatagbaw. Ang atong Ginoo ningon, whoever drinks of the water that I will give him shall by no means thirst forever. So doon ay ihatag ng ato ang Diyos nga mao siya mismo nga mao ang Diyos nun nga kinabuhi. Nya dili na usab tagutumon kay siya usab ang tinapay sa kinabuhi. Only Jesus can satisfy you. Without Jesus, you will never be satisfied. When you have Him, you will no longer hunger or thirst anymore. Okay? So, ikaunsi nga pangutana, where are you going? Asa mo ka paingon? Okay? So, dungan na nato basa. Since the soul sees shall die, since you see will die, you are dreaming and you are dead. Day by day you are walking in the pathway of death. Every day that you live, you are one step closer to death. The last day of your life will be the day of your walk into death. Amen. So in Ezekiel 18 verse 4, the soul so sins, he shall die. Pusasa man ta paingon, ang atong padulngan kay nakasala man ang tao, mamatay gayod ang tao. Matag adlaw, we are heading toward death. Amen. So sa Biblia, ang paginaron sa tao si tinta. Pero kung grasyahan ka, unsa man siya, mahimong 80. So kada adlaw di ay, brothers and sisters, ginamaynusa ng atuang adlaw ni ninyo taas. Di ba, ang uban, pag mag-birthday, mag-ihaw, kay nag-celebrate sila kay naabot sila ng Panginoon. Pero ang reality, day by day, you are walking on the pathway of death. For example, kana diha mo nang si tinta. So kung diha ra unta ko taman anang linya ha. Kung diha ko mamatay kada adlaw nilikang ko isa. Dayon dugang na sad pagkaugma sunod adlaw. So matag adlaw nagdugang or nagkaduol ta ngadto sa kamatay. We are in the pathway of death. Amen. Every day that you live, you are one step closer to death. Gawas lang anang natural nga kamatayon. Huwag pa na ilapot ng aksidente. Kusa, internalize yun ninyo ni nga sa di pa na moabot kay mamatay magkita. Andam na ba ka? Nadawat ka ba nimo ang kinabuhi sa ato ang Diyos? Kung nadawat na nimo ang kinabuhi sa ato ang Diyos, imuha ba nang ikinabuhi? Nialagad ba ka sa ato ang buhi nga Diyos? Okay? The last day of your life will be the day you walk into death. So muna ato ang bisag unsa man ato ka busy. Inoon ka mo kay mga estudyante ra mo ingon mo busy na kay mo di pa mo busy. O maminyo mo. Kana gyud. Kana mangita kag trabaho.
ngita ka panggatas, panghugas, diaper. Diya, grabe yun. Kanang termino nga stress, murag sa estudyante, di pa kayo na ma-realize. Pero sa diyang maminyo ka dito na. Pero taliwala na, makanggo ka. Taliwala sa tong kabisi. Ginunta ba nga, doon na tayo pagpangandam kay, mangyoy, mulong ka na to nininyo ta. Mamatay, mangyod ka nininyo ta. Di yun ang madala. Simba ko. Di na madala, simba ko. Mamatay yun ka. Pero sa di pa maabot ta, kinahanglan doon na tayo pagpangandam. Kinahanglan daw wakon sa tao ang Diyos nun nga kinabuhi. Karon mismo maluwas. Dayon mo alagad sa ato ang Diyos. Ika-11 ika-pulo dito nina. Ika-11 nga pangutana. Do you think that you can escape God's judgment? Good person ng Lord. Wa man ko'y kontra. Maka-escape siguro ko ani. Kaya masawa na to. Bible says it is served for man to die once, and after this comes judgment. Since you cannot escape death, you cannot escape God's judgment. Death is a gate, and once you pass through this gate, you will face judgment. Amen. So doon ay teaching sa doctrine na gitawag og soteriology. Kuha siya, the study of salvation and the one who saved. Doon na sila pagpanudluban na human daw sa kamatayon dito pa ang kaluwasan. Dili. Our salvation dili kay dito na human ta mamatay. Karuning panahon na nga buhi pa ta. In Hebrews 9:27, it is reserved for men to die once. Wala na gitawag og reincarnation. Right? Kanang gipangtudlo sa other nga religion nga doon na pa'y reincarnation nga incarnate ka sa mananapa kaya or sa tanong or sa uban nga tao, wala na siya. It is reserved for men to die once. And after this comes judgment. Pusang kaluwasan karon mismo nga buhi pa ta. Since you cannot escape death, you cannot skip God's judgment. Death is a gate. Then once you pass through this gate, you will face judgment. So kada mga nangamatay karon, gibutan na sila dito pa sa butanganan sa mga minantay nga gitawag og Hades. According sa Greek theology, kanang Hades, God na siya nga ang iyang gingharian is underground. Pero gigamit man na siya ni Odin. Kung inyo man ang matakel kay mga estudyante man mo. Pero death in the Bible, it is the place of a dead person. Di pangbutang ang mga magtotoo bisan ang dili magtotoo. Ang mga magtotoo gibutang sa pleasant section o ang mga dili magtotoo gibutang sa torment section. Kanang torment section mura na siya og kanang gangganganan. Men nga wala to gibutang sa kanang gabagang uling pero giganggang. So mo na kahintang dito. Kaya ilalo man na sobra ka kainit. So di man atong topic. So now we come to kuan ka pangutana 12. Men, do you know your eternal destiny? Kabalo ba ka sa imong eternal destiny? Usahay ning mga batanon pasari paminyo nangita og destiny. Pagsigi o search diya sa social media, magsigi ka o collect. Magsigi ka collect. Dayon, based sa imong collection, doon na kay pang-select ato. Pinaka the best. Kinsani. Pag katong mga dili nimo ma-select siya, imo tong ipang-willing. Gusto ato rin. Itiran ko mga selection. Pero, atong lang tawag na itong eternal destiny. Basahan na to. Dunganan, the Bible says, Currently and believing in abominable murderers, fornicators, and sorcerers, and idolaters, all the false. Their heart will be again, which burns with fire and brimstone. Since you have committed sins, the lake of fire that is hell will be your eternal portion. You will fall into the lake of fire into hell. practically, gumikan kay ang tao
nakasalaman man destined to the lake of fire. Mo ginay dangatanan unta sa tawo. Kaya in Revelation 21 verse 8, the cowardly and unbelieving, kanang mga talawan ug dili mga magtotoo, and abominable and murderers and fornicators and sorcerers and idolaters and all the false, their part will be in the lake which burns with fire and brimstone. Since you have committed sins, kay nakasalaman ta, ang atuwa ginuntang dangatanan, our destiny, eternal portion, which is the lake of fire. So, kung ingon ana lang ang history sa tao, kung inyo hagyong lagtaon ba ang Diyos, pangutanon ninyo ato ang Diyos, oh God, imo ra ba kung gipakatao ninyo taa para nga itambog sa linaw nga kalayo? Mao ra ba lang imo ang purpose para sa buwa? Tinuod karong panahon na, okay, nagbinutan ko. Nya, ka-eskwela ko, maminyo ko. Natural na, anak, mga po, tikulang, mabot man yun nga mamatay ko. Ikamatay na ako, imo kong ibutang sa Hades pa, kay magulat sa imong pagbalik. Unya, hukman ra ko nimo sa linaw nga kalayo. Paano mo kapangutana na? Pwede niyo mong hagok karon? Pwede niyo mong panikamot? Itambog ra ka sa linaw nga kalayo. Oh Lord. That is, practically speaking, we are destined to the lake of fire. Pero, dunay palagyanan na ako na ika-14. Okay, before that, basaw na itong ika-13. Would you like to escape the coming wrath? Ayan. Doon nga nagbasa, Leo. You know not the lust of the flesh, doing the desire of the flesh and the thoughts. They are child of wrath before God, whose wrath abides upon you. You should not follow your hardness and your unrepentant heart, storing up yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. If you want to escape the coming wrath, you must believe in Jesus, the one who can save you and deliver you. Amen. So you indulge in the lust of your flesh. Kanang kaulag sa unod. Doing the desires of the flesh. Buhaton nimo unsay gitinguha sa imuhang unod. And of the mga gipanghuna-huna nimo. Kay naman, we are a child of wrath before God. Mga anak gayta sa kaligutgut. Amen. Unya, kining nga kaligutgut, nag-uban-uban ni nato. Dayon karon ang tao. Kanang magsangyaw kita may lagi mga tao nga kahit yung kayo ba pero wala magunda para mo dibati nila. Kato lang maminaw, ayo. Kaya nga naman, kanang mga tawhana, nagpabilin pa sila sa ilahang hardness, an unrepentant heart. Anang usahay, di lang ta masubo, di lang ta mawala kagana kung sangyaw ta sa Pangilyo, daghang mga panahon nga i-disregard ta. Men kay kanang mga tawhana, ang ilang kasing-kasing kay gahi pa o unrepentant heart. So ingon na kahimtang sa tao. Pero moabot ang panahon kanang tawhana muatubang sa hukmanan sa ato ang Dios. Hukman na siya o itambog na siya sa linaw nga kalayo. Ang utana ko. Nganong ni matabangan mo karong adlaw? Nganong nakamatabangan mo? Kung sa advertise ba, isa to, saan kayo? Ha? Kanino? Kanino? Para kanino? Sino ka bumabangon? Para kanino ka bumabangon? Oh Lord, para kanino ka bumabangon? So nga nung nakamata pa magkaroon? Nakamata pa ta, it is another day. Dili ni another, it is another day, another POV. Dili, it is another day for us nga maliso ginuntang ato makakasing-kasing ngadto sa ato ang Dios. This day is another opportunity for you to repent to God. Yes. Kung dili nimo ni anong karon, usika nimo ni nga panahon, tingalig maulahin na ang tanan. Amen. So alam ko sa mga igsuon katong nabautismo ana, nakadawat na sa kinabuhi sa Ginoo. Kanino ka bumabangon?
Yatagan kaglaing kay gayunan sa Ginoo para ikinabuhi nato siya ug mualagad ka ngadto niya mga igsoon. Ayaw niya kusiki ang panahon. Ben, naa kay panginahanglan. Ben, pero dili pa na siguro kamo mga batanon pa man mo kinahanglan mo mo kapikas kinabuhi. Ayaw sa niya kusikan yung panahon ng pagpangita sa do not hunting yourself seeking for a lover. Ayaw sa di panahos tong panahon. O ayaw po i-indulge, isulod ang inyong kaugalingon sa usa ka relationship. The time is not yet. Moabot ra gyud na ang panahon para anak mga igsoon. Amen. So kinsa may maka-deliver nato sa coming wrath? Mao lang ang atong pagtuo ni Ginoong Jesus. The one who can save you and deliver you. Amen. So, dungan na ito basa ang katapusan. There is salvation in no others, neither there is only one Savior, Jesus, and there is only one way to be saved, believing in the Jesus. He was hung on the cross, bore your sins, rose from the dead, and ascended to the heavens, your Savior and Redeemer. Today, you sincerely believe in Him. You will have eternal life, and we will no longer have in condemnation. Will pass out of death into life. Gusto ba kang maluwas? Right? So, katong mga gipangutana, all of the 14, katong 30 na to, it is in negative side. And, pero usa lang ang positive, anak. Ang positive din mao ni siya ang application. O mao ginunta ang buhaton sa tao karong panahon na. Amen? So, kini, pangutanon ka na ako. Nganong naamang karon? Ang tubaga na, ang ika-14, para maluwas. Di sa mang kagikan, ibuhat ka sa Diyos para maluwas. Asa man karon, nakanininyo taa, nganong nag-wonder pa man ka, nganong na-lost pa man ka, so gikinahanglan nimo nga mubalik sa imuhang owner nga mga ato ang Diyos, so kinahanglan ka nga maluwas. Kumusta man ang imuhang pagkatao? Either you are good or bad, kikinahanglan ka nga maluwas. Kung sa imong gibuhat ron, naghimo ka sa mga dautan nga mga butang kay wala man ka maluwas. So gikinahanglan ka nga maluwas. Gusto ba ka makabaton og kalinaw? Gikinahanglan kang maluwas. Gusto ba ka makabaton og kagawasan? Gikinahanglan kang maluwas. Gusto ka bang makabaton og paglaom? Gikinahanglan kang maluwas. Ganong na-feel man nimo ang kakawangan, eh wala pa man ka maluwas. So gikinahanglan ka nga maluwas. Asa makapaingon? Ang makalingkawas lang nimo sa God's judgment, eternal destiny, o sa wrath, kalibutot sa tuwang Diyos, mao ang pagkaluwas. So karon, why not? Right. Nga dawaton nimo ang ato ang Diyos. There is salvation and no other, for neither is there another name under heaven, wala na ilaing pangalan, ilalom sa langit, ilalom sa yuta, nga makaluwas sa tao. Dunalay only one Savior, Jesus. And there is only one way to be saved, believing into Jesus. He was hung on the cross. Gilansang siya dito sa cross, gumikan sa atong mga sala, nabanaw siya gikan sa mga may natay, o nikayag ngadto sa mga kalangitan aron mahimong atong manluluwas o mediator. Karon gudunta do natay sincerely believing into the Lord, receive Him as our Savior, ug makadawata iyang eternal life. O dili mata we no longer come into condemnation. So mao na ning paagi nga makalingkawas ta gikan sa eternal nga kamatayon o makadawata sa eternal nga kinabuhi. So kung karon ni dawat na ka, ni tuo na ka sa atong Ginoo, ikinahanglan na nga imuhang
Pangimatudan, pinaagi sa pagpabautismo. Then katapusan na ba na? Dili pa. Mo pa lang na ang sinugdanan sa atuang Christian life. Di na nagpasabot ka kung nabautismo anak ka, ginawat na ni mo atong Ginoo, kinahanglan gyapon kang magkinabuhi sa atong Ginoo, dayon mo alagad ngadto niya. Men kung doon na mo ipagbati ingon anak na magpabautismo, pangimatudan na inyong mga pagtuo, pinaagi sa pagbautismo, doon ay mga igsoon din sa digos nga makatabang ninyo anak. Salamat sa Ginoo.